panood na taga Greenleaf 2 homeowners, members. Sana po ay maunawaan ninyo yung aming gagawin ngayong hapon sa ngalang hindi naman kayo nagsi-attend o hindi kayo nakipag-witness sa aming gagawing meeting di Avance ngayong hapon. Ito ay ibinigay ko nung nakaraang linggo para magkaroon ng pagpapakilala at marinig natin ang kanilang mga adikain sa mga kakandidato para sa GLC2 BOD. So ngayon ay napagkasunduan na lang na magsasalita sila through video call o video na maipapakita sa inyo. Nais ko rin ipaalam sa inyo, may kulang kaming isa, pero mamaya-maya maipapararinig ko rin sa inyo yung kanyang boses at ang kanyang mukha sa pagsasalita. Sa ngalang hindi lang siya ngayon makakaharap sa amin ngayong 5. So narito kami sa court o basketball court na yung aming venue para sa ating meeting de Avance sa hapong ito. Ang mga kasama ko ngayon ay sina Mr. Reynaldo Blasa, Mr. Robert Santillan, Mrs. Miranita Arcilla, Mrs. Gloria Gonzalez. So, ito yung mga kakandidato ngayong hapon at hihinga natin sila ng kanilang pagpapakilala at ang kanilang mga adikain para sa ating komunidad o Greenleaf 2 ngayong hapon. Okay, unahin ko na Sir Reynaldo Blasa. Good afternoon po sa atin lahat, homeowners ng Greenleaf 2. Una po sa lahat, nagpapakilala po ako sa inyo. Ako po ay dito rin sa Greenleaf 2 Classic 2 nakatira. Doon po ang bahay ko sa harapan, sa Block 1A, Lot 2. At sana po makilala nyo kami ng gusto dahil si dilat ng mga tao ay nakakilala sa akin dahil doon po ang bahay ko sa labas. Pero nanungkulan na rin po ako, 2 term na rin po. Kaya muli po, ako po si Reynaldo Blasa. Sumama sa inyo na muli kayong bumoto. Lumabas tayo at bumoto. Karapatan po natin na bawat isa sa atin karapatan po bumoto kung sino po ang dapat nating ihalal na opisyalis ng ating asosasyon. Sana po lumabas tayo lahat at bumoto sa darating na November 11. Salamat po. Okay, so maraming salamat. So magandang pananalita at encouragement para sa buong homeowners natin dito. Sana lumabas nga kayo at bumoto sa ika-11 ng Nobyembre from 8 to 3 o'clock. Okay, salamat. Next is Mr. Robert Santillan. Hello, Robert Santillan po. Yung grupo namin wala naman pong pinag-iba sa posisyon dito. Kung ano po yung mga posisyon namin, yun po ang mananatili. Nagpapasalamat nga po kami doon sa pagkawala ni Linda ay meron namang pumalit para maakupahan yung posisyon na mapunan ng posisyon ni Linda Ray. Kaya po mas maganda yan, merong ibang tao. Welcome naman po sa amin si Daciel. Wala po kaming masasabi sa kanya dahil alam naman namin na magaling siya, marunong siya. Ang inaano po namin is pagdating po ng November 11, magsiboto po tayong lahat. At dito rin po, sasabihin ko na rin na marami pa po kasi kaming napag-usapan ni Pres tungkol sa mga proyekto na dapat namin gawin. Kaya decidido pa rin po kami na talagang ang buong BOD officer ay talaga pong magsusumikap na mapaganda pa rin ang Greenleaf Classic 2 at lahat-lahat ng bagay na ikagaganda ng Greenleaf igagawin namin. Maraming salamat po.
Thank you. Maraming salamat, Ka Robert. At ang pangatlo natin na magsasalita ay si Mrs. Myra Arcilia. Yeah. Good afternoon po mga kapamilya, mga kapuso, mga kahowa dito po sa ating komunidad sa Greenleaf Classic 2. Myra Arcilia po, ang inyong abang lingkod na patuloy na kami pong lahat ay nananawagan na nawa ay magkaroon tayo ng matagumpay na botohan sa darating na November 11. Bagamat wala po ang lumaban, pero para po maging legal ang ating pong pamumuno sa ating pamayanan, nais po namin nawa na makita ang inyong mga boto at pakikiisa sa darating na November 11. Ito po ay isang tanda na tayo po ay naroon at ginagamit ang ating karapatan bilang miyembro, at gayon din na tayo ay nakikiisa sa anumang mga ibinababa natin na mga gawain para po sa ikagaganda ng ating komunidad. Mananatili po kami na maglilingkod na naroon ang aming naroon na taos sa puso namin, no? Ang paglilingkod na ito hindi napilitan o hindi naitulak, no? Ito ay aming gagampanan hanggat kayo ay naniniwala sa amin at hanggat kami ay narito sa komunidad na ito, kami ay mananatili na magkakaisa at magkakaroon ng iisang puso, no? Para sa katuparan ng mga proyekto na kung saan malaya rin naman po kayong maghayag ng inyong mga naisin at kami ay laging narito upang ito ay ating mapag-usapan. So kung sa ikagaganda at ikalalago naman ng ating komunidad, kami po ay handang laging tumulong. At bilang sekretary niyo po, ako po ay patuloy na open sa lahat ng anumang mga nais niyong itanong patungkol sa ating mga dokumento o kung ano man ang nais nyong malaman. Tayo po ay patuloy na gumagawa ng ating responsibilidad bilang sekretary po ng ating komunidad. At nawa, sa darating na November 11, makita po namin kayo at magkaisa po tayo at tayo ay maiproklama Tagalog, na legal po. Thank you. Maraming salamat. Ang last but not the least, kasi mamaya ako napupuntahan si Dachel, Mrs. Gloria G. Gonzalez. Yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano ba? Hindi pa. Okay na yan, nakabili na yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bangamat alam namin kayo ay mga busy, kaya hindi halos nagdatingan po sa ngayon na sana ay gusto namin kayo makadaupang palad. However, dahil sa masyado na rin po kayong busy, alam namin, naintindihan namin yun, kaya nagpasya na naman po kami na i-video na lamang itong aming pagpapakilala sa inyo. Much has been said, marami na po silang nasabi, at iisa lang naman po ang aming layunin. Yan po ay ipagpatuloy ang aming naumpisahan, ang pagpapaunlad, ang pagpapatuloy na maging malinis, maayos, at laging ligtas sa mga, alam niyo na po, sa mga kapahamakan at kung ano-ano pa. Yan po ang aming layunin. Hanggang ngayon ay hindi po nawawala yan. Ngayon po, kung sakasakali man po, ang importante, iba sinasabi nila, bakit pa tayo magpapa-eleksyon? Yung pa rin dati. Mas maganda po siguro na magkaroon po tayo ng eleksyon. Mas maganda na lahat po ay bumoto. Pakinggan po natin ang boses ng tao. Nire-respeto po namin ang inyong karapatan. Ang karapatan ninyo para bumoto. Sa November 11 po, please lang po, pumunta kayo, bumoto kayo. Huwag po natin hayaang magkulang ang boboto. Sinasabi nga po, pag walang quorum, ay mangyayari po niyan, i-declare na naman po ng DHSUD, hold over capacity na naman po. Ayaw po namin. Mas magandang maging legal po ang aming pagpupo. Kaya nakikiusap kami sa inyo, sana ay magkaisa po tayo. Pumunta po tayo sa November 11. Pumunta po tayo sa conference room, 8 o'clock. Napakadali lamang naman po ang pagboto. At ihayag din nyo ang inyong naisin para matapos itong ating maipagpatuloy pa rin ang ating dapat na naumpisahan na. Yan lamang po. Maraming salamat po. Okay, thank you. Maraming salamat, Ma'am Sis.
So, dahil nga sa programa kong ito, sa bilang ika-4 na bahagi, ay ibibigay ko rin yung kaunting pagpapaliwanag para sa araw ng eleksyon. So, yung eleksyon na yun, from 8 to 3, siguro sapat na oras na yon dahil wala naman tayong pasok siguro dun sa mga nagsisipagtrabaho at kailangan namin ang inyong suporta. Kung pwede po, pakiusap lang po para maipakita natin na tayo'y nagkakaisa. Doon lang may papakita na natin na nakikiisa kayo, nakikisama at sumusuporta sa anumang adikain ng Greenleaf 2 subdivision. So, yun lang po, inaasahan namin. At yung 5 nakapasok na po dito sa atin na mga nominado o mga kandidato para sa BOD, kasama dito si Dayshel, mamaya maririnig naman natin yon, ay positioning na lang po ang hinahanap natin dito o hinihintay natin sa November 11. So, kumpleto na po yan. So, lahat tayo sana makaisip ng panahon sa oras na yan. Maikling panahon lang naman. At yung mga caretaker o yung mga nangungupahan, baka pwede rin kayong makahingi ng authorization doon sa may-ari para kayo makaboto. So, ulitin ko, hingi po kayo ng authorization dun sa mismong may-ari ng inyong inupahan doon para makaboto kayo sa November 11. Sayang po yung boto kasi, no? So, isa pa, pwede rin po kayo manood ng right after 3 o'clock, tapos ng counting of votes, pwede po kayong mag-witness. So, inaasahan namin ang inyong presensya sa araw na iyon. So, maraming salamat po and God bless everyone. So, magandang hapon muli sa ating lahat. Narito muli ako para sa ating last but not the least na kandidato para sa Greenleaf 2 BOD. So, kahit na anong sakit na tatamasa ngayon ang ating huling kandidata, ay pinagbigyan pa rin tayo ngayon para may pakilala niya ang kanyang sarili at ang kanyang adikain para sa ating lahat dito sa Greenleaf 2 Greenleaf 2 subdivision. So, the last but not the least, si Miss Dayshel Sanchez. Hello po. Ako si Dayshel Sanchez. Sorry. Hindi ako nagkatuloy pa kanina doon. Okay. Hindi ako mangangako ng kahit ano na gusto ko or nais kong gawin para sa Greenleaf 2. Pero isa lang yung maano ko is yung gusto ko ng parang maging open ang ating HOA sa mga members. Transparency and freedom to express their opinions, suggestions, and lastly is yung pagiging open ng office sa any concerns and marinig yung mga side. Welcome to sa mga wala tong yung HOA na hindi siya maging para sa mga anti or para sa mga pros. Dapat this time is, sabi nga, diba, kung gusto natin ng change, dapat we should act na. So, yun yung unang goal, and gusto ko rin na parang marinig natin yung side ng mga hindi nakakapagbayad ng HOA dues, magkaroon ng amendment sa ibang mga laws, and lastly is yung peace sa buong HOA subdivision. Sa buong Greenleaf 2 subdivision. Yun lang. Thank you. Okay, thank you. Last na lang ang panalita. Okay, so maraming salamat, Dayshel. At
Sana naman panawagan muli sa ating lahat, makiisa naman po ulit tayo sa November 11. Bumoto at sumuporta para may pakita natin tayong mga taga rito sa HOA ay sa Greenleaf to Subdivision ay nagkakaisa. Maraming salamat and God bless.